Hello mga kamangyan. For today, i-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng Chinese SIM dito sa China. So, maraming ways naman para makakuha ka ng Chinese SIM. So, i-share ko sa inyo yung base experience ko. Kasi pwede, yung iba kumukuha sa airport which is valid in 7 days lang. Yung iba naman, pag Chinese citizen ka na dito, pwede silang bumili kahit saan lang. Like for example, may store malapit sa inyo, pwede ka bumili ng SIM doon. So, as a foreigner na may asawang Chinese, ewan ko kung lahat ganito yung naging process. So, i-share ko sa inyo kung paano yung ginawa namin para makuha ng Chinese SIM card. So, first, ang ginawa namin is pumunta kami sa office ng Telcom kung saan kami bibili ng SIM card or kung anong network yung kukunin namin. So, pumunta kami sa office nila. Then, after papunta namin sa office nila, is hiningi yung passport sa akin. Then, nag-usap sila ng Chinese to Chinese. Siyempre, hindi naintindihan ng person. So, hinayaan ko lang sila that time na mag-usap. Then after that, kinuha niya yung passport ko, then pinaupo ako sa harapan, then nag-fill up ako doon ng name ko, age ko, ng birthday ko. Then after nun, pinicturean ako, may fingerprint, then pinapili kami ng ah, package. Kasi walang babayaran sa SIM, pero may babayaran mo yung load. Like for example, meron kasi silang package doon na 30, 50, 100, 200, 300, 500, or 1,000 ganun. May mga package sila sa SIM na under nun, like nung kinuha namin package is 50 lang, pero ang laman nun is meron kang 16 gig a month at 100 minutes per month. So, hindi ko siya nagagamit kasi may wifi naman sa bahay. So, yun, kumuha kami ng SIM card, tapos yun yung package na kinuha namin. So, tapos na lahat. May fingerprint ka na, may picture ka na, binigay na yung SIM card sa akin. So, in-insert ko na siya. Tapos, nag-usap sila ng asawa ko yung nag-usap doon. Then later, since nalaman ko doon sa asawa ko na yung SIM card dito is kailangan monthly mo siyang niloloadan based doon sa package na kinuha namin. Like for example, yun na 50. So, 50 monthly. So, yun nga, magbabayad kami ng 50 monthly para may magamit yung SIM card ko. Pero, sa case ko kasi, dahil umuwi kami ng Pinas, pero nagbabayad kami 50 RMB monthly, pagdating ko dito, hindi buo namin 50. Parang butal-butal. Kung kailangan ko lang ng net, doon ko lang siya loloadan. So, kung kaya magkano yung kulang ko. No, kahit sa Pilipinas kami, naglo-load ako ng 50 sa SIM card ko. And then, kaya di ko siya ginagamit. Tapos, ang pagbalik namin dito, ah, meron kasi dun sa SIM card, may app siya na pwede mo ma-check kung ilan yung balance mo, ilan yung dapat mong bayaran para magamit mo yung makatawag ka or makapag-internet ka. Di siya kagaya ng Philippine SIM card na kahit di mo siya loadan ng ilang buwan, ilang taon is gumagana pa. Dito kailangan recharge siya palagi. Disclaimer lang, hindi ko alam kung paano nag-apply yung iba, paano yung scenario or paano yung case is itong pagkuha ng SIM card ko is based on personal experience. So hindi ko alam kung ganun din ba yung sa iba. So i-share ko lang yung based sa experience ko dito sa pagkuha ko ng Chinese SIM. So yun. SIM card ko, wala akong binayaran sa SIM card. Ang binayaran ko lang is yung load, which is yung package na pinili namin is 50 RMB na meron na siyang 16 gig a month and 100 minutes call a month. So, hindi naman namin yung naubos at hindi ko pala siya nauubos kasi may wifi dito. So, yun nga. Di ko alam kung paano kumuha sa iba. So, ito is based on my experience lang. So, ganun yung process kung paano ako nakakuha. So, may share din ako sa inyo na tips kasi yung asawa ko may nakita siya. Ewan ko kung saan niya nakita sa kaka-cellphone niya, kakaduyin niya. So, may nakita siya na, kasi since dalawa kami, may binabayaran siyang 50 monthly, ako 50 monthly. So, may kinuha siyang parang plan na instead na magbayad kami ng 50 sa kanya, 50 sa akin, 100 na total. So, may babayaran kami ng 80 RMB, tapos bibigyan siya ng phone. 'Di ba? So, sabi niya, okay lang. Pero nakatied yun ng 3 years na gano'n yung scenario. So, parang libre yung phone, magbabayad lang kami ng, ah, ano 'to, 80 RMB, yung number namin naka-tied na siya, na yun na lang yung babayaran namin. So, makaka-less kami ng 20 RMB, 20 RMB pero may phone kami, 'di ba? Parang yung SIM card namin naka-plan, pero kailangan mong loadan, hindi yung automatic na may load siya, gano'n. Gano'n yung scenario nung SIM card namin. So, natuwa ako kasi okey, mas makakamura na kami, may phone pa siyang panibago. Kasi kakalaro niya, at least may 'pag na-lowbat may another siyang replacement ng paglalaro. O 'di ba gano'n siya ka-addict. Mostly kasi dito, naglalaro sa WeChat.
Ewan ko, mula nung dumating kami dito na-addict na siya dun sa bagong trending na laro sa WeChat. So, that's all for today. Sana, may natutunan kayo or so, that's all for today. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment diyan. So, gagawa pa rin naman ako ng other video like, for example, hmm, kung paano kumuha ng 13A visa ni hubby, paano kumuha ng 13C ni hubby. Kaya lang sa Pinas ko na siya gagawin kasi nandun yung full details ng paper para talagang mabibigyan ko kayo ng complete details. Walang labis, walang sobra. Based on my experience naman. So, gagawa din ako ng video kung paano ako nakakuha ng visa ng bibi ko pauwi ng Pinas. So, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to follow me for updates sa mga details na gusto nyo malaman dito sa China. So, that's all for today.